ng pretrial chamber o hindi. Depending on the merits ng kanilang request. Pero by that time, tingnan ninyo, si Digong pang presidente. At by that time, ay nandoon na po, pumunta na po doon si tinatag na SPO3 Arturo Las Cañas. October kasi siya nung 2020 pumunta ron. Tapos on the later part, pumunta ron din doon si Edgar Matubato. Much later part siya. So ngayon, ibig sabihin, ang binasihan ng Pretrial Chamber Prosecutor's Office ay sigurado ako na mas malamang, mas marami kinuha na detalye doon sa dinala o tinuga or affidavit na sinumiti ni SPO3 Arturo Las Cañas. So with that, ang next step is mag-issue either a grant o hindi at ginrant naman ng pretrial chamber. So the step number 4 ay inuutusan ng pretrial chamber ang prosecutor's office ng ICC na impormahan ang Philippine government sa desisyon na mag-umpisa ng investigation sa Philippine situation. Ginawa naman ito ng Office of the Prosecutor yung trabaho na i-informa ang Philippine government. So, iyan naman ay pinipresume ko na ginawa sapagkat ang nangyari po, kung bakit naman impormahan, nakalagay po kasi sa procedure yan ng International Criminal Court. So, after the grant of the authority, then the obligation to inform the state ay nakalagay sa balikat ng Office of the Prosecutor. Nang informahan nila, noong November 10, ay nagbigay ng statement kung sino pa ang Solicitor General. It was during the time of Duterte pa, November 10, 2021. So, nagpadala ng sulat. Ang alam ko si Jose Calida. So, nagpadala si Jose Calida ng information that the Philippine government was requesting for the deferment of investigation. Nang ibig sabihin, huwag nyo muna umpisahan. At nagre-request kami deferment. At sa deferment na yun po, ang pakay po dyan sa ilalim ng proseso ng International Criminal Court ay bibigyan ng pagkakataon ng bansa na nasasakdal na patunayan na hindi na makialam ang ICC at pakialaman na ng bansa ang problema na sila na bahala. So, yan ang nangyari. So, nagkaroon ng request, deferral, at nagbigay yan ng opportunity sa Pilipinas na magkaroon ng pag-ipon ng mga ebidensya laban sa mga kung sinong kasabwat o kasangkot sa war on drugs. Okay? So, ganun ang proseso. In the meantime, nagpalitan ng upuan. Umalis si Duterte noong June 30 at pumalit si Bongbong Marcos noong June 30 din. So mula tanghali ng June 30, si Bongbong na ang presidente. So with that, tuloy-tuloy pa rin ang deferment kasi 1 taon ang binigay nun. So nag-file sila noong November 10. So it would end on November 9 of 2022. Ngayon, by that time, si BBM na po ang presidente. So, anong nangyari kasunod? Of course, you can just understand na patapos na yung term ni Duterte. So, hinahayaan na nila yon kung sino man ang proseso na yan. Kasi November 10, 2022, imagine na December, January, February, March, April, May, June, 7 buwan na lang at aalis na si Digong. So, malamang at sigurado naman ang yan ang tama na hayaan mo na lang si Bongbong Marcos magdesisyon dyan kung ano man ang gagawin sa relasyon ng Pilipinas sa ICC. Okay, by that time, ay hindi na po kasapi ng ICC o ng Rome Statute ang Pilipinas. Kasi nag-withdraw po ang Pilipinas mula sa ICC sa pamamagitan ng pagsampa ng withdrawal notice sa Secretary General's Office ng United Nations. At ito'y ginawa ang pagsampa noong
March 18, 2018. So, dahil nakalagay sa Article 127 ng Rome Statute na minimum of 1 year ay magiging epektibo ang pag-withdraw. Sang-ayon din yan po sa General Law on Treaties sa Vienna Convention na tinatawag. Sa Vienna Convention kasi ito po yung batas sa lahat ng klaseng tratado. Lahat ng kasunduan sa gitna ng mga bansa o maramihan ng bansa o dalawang bansa lang ay iyan ang Biblia kung na sinusunod patungkol sa kung anong gagawin sa mga treaty. This time, may sitwasyon na yung isang bansa sa Pilipinas dito ay umaalis sa treaty. So, kung wala yung Article 127 ng Rome Statute ay na nagbibigay ng 1 taon sa Pilipinas na ang final na withdrawal ninyo ay tatakbo 1 taon, after 1 year, saka pa lang kayo considered na withdraw. Kung wala yun ang probeso na yun sa Rome Statute, papasok kayo ng probeso ng Vienna Convention. Sa Vienna Convention, nakalagay din po minimum of 1 year. So, in other words, that is a duplication. Anyway, what happened then, ang 1 year ay mag-end sa March 16. March 16 pala yun. March 16, 2019. So, by March 17, 2019 ay hindi na po kasapi ng ICC o ng Rome Statute ang Pilipinas. So, that was 2019, March 17. So ngayon, pero bago niyan, bago nag-file si Digong for the Philippines ng withdrawal noong March 16, 2018, ay may nangyari pong insidente noong February 8, 2018. Kumbaga, almost a month ahead, more than a month ahead, ay nagpalabas po ng utos ang Office of the Prosecutor ng ICC na pinamunuan noon ni Fatou Bensouda. Naglabas siya ng karatas or utos na ang ICC ay magsisimula na mag-examine sa sitwasyon ng Pilipinas. At alamin, base po sa mga reklamo na pinadala doon nila ni Trillanes noong 2017 pa at bali sa ibang mga impormasyon na pinadala, ay mag-examine pa lang ang ICC. At pag mag-examine, hindi ibig sabihin na nag-investigate na. Ang tawag nila is preliminary examination. So, by examination, ang ginagawa po ng ICC niyan ay unilateral. Sila lang. Wala silang authority kasi pumasok sa mga bansa-bansa. Magkaroon lamang ng authority ang Office of the Prosecutor kung magbibigay po ng utos ang pre-trial chamber. So, for the authority of the Office of the Prosecutor to be respected by anywhere in the world, there must be a corresponding order first from one of the courts of ICC. Tatlo kasi ang court ng ICC eh. Pre-trial court, trial court, at saka appeals court. So dito, pre-trial chamber, pre-trial court 1 ang nagbigay ng authority. So ngayon, dahil dyan, ay nagkaroon na ng authority ngayon si Fatou Bensouda. Pero preliminary examination pa lang hiningi nila, iba yung kaysa request for authority to investigate. Yung investigate, hindi pa examination. So ang ginagawa na lang palang nila sa examination po ay nanonood pa lang sila sa mga website sa Pilipinas. BCBN, tingnan nila, may mga report doon na may pinatay, sa GMA7, sa Billionaire News Channel, kung saan nagda-download lamang ng mga videos at mga news ang International Criminal Court Office of the Prosecutor. Yan ang tawag na examination. In other words, para lang silang pulis na gumagawa ng investigasyon na sila-sila lang. Na saka sila, kung makakita sila ng matinding ebidensya, saka sila lalapit sa prosecutor, sa piskal, ay magsampa na kami ng kasong murder kasi meron na kaming ebidensya. Parang ganoon lang ang sitwasyon. So in other words, yan ang papel ng Office of the Prosecutor at wala silang authority na maghimasok sa mga bansa-bansa. Kaya, numampas na yung withdrawal period, hindi na tayo kasapi, umabot pa ng May 24, 2021. Pero bago yan, nag-decision ang Prosecutor's Office ng ICC na mag-request ng authority to investigate noong
April 19, 2021. Nag-file sila ng request for the creation of a division o saan ba i-assign ang kanilang situation na kaso, or tawag niya sa kaso that time, situation pa lang. Pag wala pang tao na natukoy, kapag bansa pa lang. So, situation in the Philippines, or Republic of the Philippines, humingi sila ng creation ng isang division para sa pretrial chamber na magbibigay sa kanila, mag-action sa kanilang gagawin. So, sa madalit sabi, ang bilis lang naman na i-aprobahan ng Office of the President ng ICC at nabuo yung pretrial chamber 1. Pagkatapos doon, nung May 24, ay nag-request na ngayon ang Office of the Prosecutor na mag-imbestiga sila. Sinumitin ng Office of the Prosecutor ang kanilang ebidensya. Ang mga ebidensya na nag-gather nila, nandun yung paunang binigay nila ni Trillanes. In deference to Trillanes, credit to him na siya nagbibigay ng ebidensya doon. Kasama niya si Matubato, kasama niya si SPO3 Arturo Las Cañas. That time, ang tumutulong ngayon, noon kay Trillanes ay si Attorney Attorney Sabio. Si Attorney Sabio nagreklamo later on na hindi siya binayaran ni Trillanes sa kanyang attorney's fees. So, namatay na lang yung si Attorney Sabio ay hindi pa nabayaran ni Trillanes ang kanyang serbisyo pagkaabogado. So, anyway, with that, umabot natin May 24, nag-submit sila. At ang problema dito, bakit pumayag ang ICC Pretrial Chamber na bigyan ng authority? Considering na hindi na member ang Pilipinas. Pero, attorney, nasaliksik ko at nakita ko, napatunayan ko sa aking saliksik na during that time ay ano pala ito, kumbaga novel issue. For the first time pa lang na issue yung ganito na hindi na member ang bansa ay mag-investigate pa. Yan for the first time na nangyari. Yan. Ang binabasihan lamang ay yung preliminary examination. Na kuno, nag-issue naman ng preliminary examination at katotohanan naman ay yung mga krimen na imbestigahan ay yung nangyari sa panahon na kasapi pang Pilipinas. So, yan ang kaisipan nila. So, 3 jurisdiction na pinag-usapan dyan. Jurisdiction materia. Ang materia, yan ang substance. Yan yung krimen kung kailan nangyari. Tapos, jurisdiction tempore, yan ang as a matter of time. So, as a matter of time, ang kanilang inimbestigahan ay yung mga krimen na nangyari at that time na kasapi pang Pilipinas. So, tapos ang isa, jurisdiction loci. Sabi sabihin, loci kung location. Saan ba nangyari? Sa Pilipinas, at that time, kasapi pang Pilipinas, so meron silang jurisdiction sa 3 klasifikasyon ng jurisdiction. So, hindi pa pinag-usapan ang tao ron, kundi Pilipinas pa lang. So, that time, hindi pa attorney nabuo sa kaisipan ng lahat ng mga magagaling sa International Criminal Court na meron parang tinatawag na Article 12, Paragraph 2, tsaka Article 13, Paragraph 3 sa Rome Statute. Ano meron dyan? Pag binasa mo yan, napakaklaro. Nakapagsabi, mag-apply ka labang ng authority to investigate kung ang bansa kung saan ka gusto mag-investigate ay kasapi pa ng ICC o ng Rome Statute. So that time, hindi kasapi, hindi nila nakita yon ang issue na yon. Basta kayo tinitingnan lamang ng pretrial chamber ay 3 klaseng jurisdiction. Jurisdiction materia, ng substance, at jurisdiction ng loci, location, at jurisdiction as a matter of time, tempore. Ngayon, dahil meron yung 3, inauthorized ang investigation. So, pag authorized ang investigation, ito na ngayon, sabi ko kanina, pangatlong step, inuutusan, may obligasyon ang Office of the Prosecutor na panahon noon ay pinangungunuhan ni Catubin Sauda na informahan ang Philippine government. Ininformahan nila Philippine government. And that's why on November 10, 2021 ay nagpadala ng communication ang Philippine government na nagre-request sila magde-defer mo na ng deference kasi
examinin ng Philippine government, baka kaya naman namin na kami na lang ang kakaso at kami na lang ang sasampa ng kaso sa aming akusado. Huwag na makialam ang ICC. Di ba? Ganon ang kaisipan nun. Tapos, sa panahon na yon, meron na pong batas na sarili ang Pilipinas. Republic Act 9851 na kung saan nakalagay dyan, yan po ang batas ng IHL, International Human Rights Law. Ngayon, nakalagay sa IHL na batas na ang Pilipinas ay may jurisdiction sa lahat ng mga international crimes kahit saang bansa pa nangyari. Pero kung sa Pilipinas nangyari, ang Pilipinas ay may primary jurisdiction. Ibig sabihin, ang Pilipinas sa magdesisyon kung hayaan niya ang ibang mag-imbestiga o ang Pilipinas mismo mag-imbestiga. At kung magdedesisyon ng Pilipinas na iba na mag-investigate, may obligasyon din ito na mag-cooperate. Kung may treaty, nakalagay ang kulatilya, basta may treaty ka. O di kaya mayroon kang extradition agreement sa bansa na yun. Ngayon, ICC pinag-usapan, may treaty na ba sa ICC? Sa panahon ngayon, ay wala na tayong treaty sa ICC kasi hindi na tayo member. So, yan ang sitwasyon. Next, what happened first? Nagpalitan na ng gobyerno. Pumasok na si Menardo Guevara bilang bagong Solicitor General. At pumasok na si BBM bilang bagong presidente. That time, magkaibigan sila, magkakampi sila ni Sara. At that time, ini-expect naman ni Duterte na hindi siya ipapahamak ni BBM kasi pinakamalaking utang na loob ng mga Marcos sa Duterte ay yung sinugal ni Duterte ang kanyang political capital na nagdesisyon over and above the likes or dislikes of all other Filipinos. Nagdesisyon siya na ipalibing sa libingan ng bayani si Apo Lakay. So maraming nagagalit kay Duterte noon sa desisyon niya yan. In fact, on record, nagsampa pa sila ng petition sa Supreme Court. But then, nangyari, siyempre, lamang talaga kapag ikaw na gumagawa at ikaw nag-utos, whether or like, wala namang TRO pinalabas ng Supreme Court, pinalibing na ni Duterte. Yan ang nangyari. So, yan ang pinakamalaking utang na loob ni BBM at lahat ng mga Marcos kay Duterte. Na hanggang ngayon, imbis na magbabayad sila ng utang na loob, ay tinraidor pa nila yung mga Duterte. Yan po. So, in other words, by doing so, ang nangyari po ay si Menardo Guevara na pumalit, alam mo, attorney, ginawa sa request, kasi may 1 year sila, within 1 year, from November 10, to prove to the ICC, Pretrial Chamber, na kaya ng Pilipinas ang kaso ipapatakbuhin. Ang problema, sinadya naman ni Bongbong na hindi gumalaw. Akalain mo, isang utos lang yan, attorney. Utosan mo lang si Boeing Rimulya na DOJ Justice na mag-investigate. Utosan mo yung PNP chief na mag-investigate. Utosan mo yung NBI na mag-investigate. Walang utos. So, ibig sabihin po, sinadya po ni BBM na hindi magkaroon ng investigasyon. Yan ang nangyari dito. Obligasyon niya sa ilalim po ng Republic Act 9851 na mag-investigate. Batas, sariling batas natin mismo ay sinuway ni BBM. Because of that, sinuway din ni BBM ang kanyang sumpa sa konstitusyon that I shall faithfully execute all laws. Wala, hindi na in-execute. So, ano nangyari? Walang investigasyon na nangyari. Kung ano ang nangyari bago umalis si Duterte sa mga usapin patungkol sa war on drugs, ay ganoon pa rin ang nangyari. Hindi na nadagdagan. Ang nadagdag na lang doon na sentensyado yung pumatay ng mga pulis pumatay kay Kian de los Santos. Sentensyado din yung mga na-dismiss ang kaso ng mga pulis na pumatay sa mga kasama ni Murillo doon sa Payatas. At hanggang ngayon, yung kaso naman laban sa mga pulis ay hindi naman aprobahan. In other words, nakakatulong pa ng diin si BBM imbis na makatulong. So in other words, walang ginawa si BBM
Utos lamang, attorney, ang gagawin niya. Wala nang ibang gagawin. Utos lang. Hindi niya nagawa. So, hindi niya nagawa. Anong nangyari? Dumating na po sa magwa 1 year na, magsusumiti na ng report ang Office of the Solicitor General natin na sa panahon na yun ay si Minardo Guevara na. So, nang nag-submit ng report si Minardo Guevara, kulang-kulang, hindi pa naniwala, nakakahiya ang bansa natin, attorney. Alam mo ba kung bakit? Tahasang nagdesisyon ang ICC. Hindi kami maniwala sa inyong salita. Wala kayong sinumiti na kinabit ng mga dokumento para sabihin na kayo nag-imbestiga. Pinagalitan pa. Grabe, kakahiya. Yan po ang unang request, deferral request. Defer, ibig sabihin, ipagliban muna ang pagbibigay ng authority to investigate sa Office of the Prosecutor ng ICC. Ang expectation sana nun ay hindi na gaganap ang ICC kung nagsumiti na mga papel, lahat ng utos, at may nahuling mga pulis, may nahuli na kung sino-sino. Walang pinakita. At that time, naniniwala pa ang Office of the Prosecutor na umabot pa ng mga 10,000 hanggang 30,000 ang pinatay. Walang backup na papel. Kumbaga, nagsumiti lang ng pleading, ang tawag namin ng mga abogado, sa papel na sinumiti sa korte ay pleading. Nagsumiti lamang ng pleading ito si Minardo Guevara, pinirmahan niya at saka kanyang kasama ng mga Solicitor Generals. Ay walang nakakabit na mga dokumento, attorney, kung may mga utos ba, kung may investigation nangyari, kung ilan ang nahuli, kung ilan ang kasuhan, wala. So kaya nagdesisyon po ang pre-trial chamber na pinagpatuloy na lang ng Office of the Prosecutor ng ICC ang investigasyon. Very, very, very poor ang performance. Sinadya ba yan? Kung ako tanongin nyo, sinadya yan. At dahil hindi ginawa ni Bongbong Marcos ang kanyang trabaho, i-impeach siya sa ganong dahilan. Kaya kung nag-impeach, kung naggawa ka sana sa trabaho, dapat sa Pilipinas na nakakulong si Duterte. Hindi doon sa The Hague. Kakahiya. So, yan po ang ipakita ko sa inyo ngayon ang desisyon ng ICC. Tungkol sa bagay na yan. O ito, January 26. Ay, nako. So, yan po yung pinaka-problema natin, no? Asa na doon, January 26 na decision. Ha? Di mo ba makita sa YouTube? Hindi ko alam kung bakit kaya yan ang shadow ban tayo. Hanapin mo ang Toto Tirador. Subukan mo i-kan. Yan ang pinaka-problema ko eh. Kaya na shadow ban ako, natanggal ako, hindi ako na-promote. Dapat pinopromote ng YouTube. Dr. Toto Causing Tirador. Wala ba? So, yan po ang nangyari. Ikaw, hinanap ko lang ang desisyon ng January 26.
Pwede naman. I-kan mo. I-search mo. Ah, okay. At habang hinahanap ko, nais ko muna mag-segue muna sandali. Ako'y kinukull out ko ng atensyon ni Ma'am Lenny Robredo. Bakit ka almusal kasama mo si Vince Dizon at saka si Chis Escudero? Yan po ay parang binenta mo na ang mga aspirasyon ng lahat ng mga kakamping na tumulong sa iyong eleksyon noong nakaraang halalan. So, that is an affront to their dreams and aspirations na hindi mo na ginagalang ang kanilang mga ginastos na oras para sa iyo. So ito na po, nakita ko na yung January 26 na decision. So, nirequest ko lang si Ma'am Lenny na magpaliwanag ka naman sa mga tao na tumulong sa nung nakarang eleksyon. Kasi katraidoran sa kanila yung nangyari. Kinikriticize mo si Marcos, and yet nakipaglambutsingan ka pala dyan. Para kang si Chris Aquino. Si Chris Aquino, ang pumatay sa tatay niya. Ang anak na pumatay sa tatay niya, ay nakipag-smilan pa. Ito ngayon, ang January 26 na decision ng Spiritual Chamber. Ang title niya, Authorization Pursuant to Article 18.2 of the Statute to Resume Investigation. Nagdesisyon ang Spiritual Chamber na magpatuloy imbestiga sapagkat ang kanilang nakikita rito ay wala silang nakita na kagandahan na ginawa ng Pilipinas na papakitang tao man lamang na nag-iimbestiga ba? Wala. Kaya iyan po ang napapala natin. Dito hanapin ko muna yung ito number 9, paragraph number 9. Basahin natin sinabi ng Spiritual Chamber 1. These collective victim representations, 8 in total, made on behalf of 293 individuals and 366 families of potential victims, all support the prosecution's request to resume investigation. To the contrary, walang binigay na ebidensya ang Solicitor General. Ang nakalagay dyan, halimbawa dito, when considering these factors for the purposes of Article 17, 1, paragraph 1, subparagraph A and B, the initial questions to ask are whether there are ongoing investigations or prosecutions, whether there have been investigations in the past, and the state having jurisdiction has decided not to prosecute the person concerned. Only when both questions are answered in the affirmative should a chamber consider whether a state is not willing and not able to genuinely carry out any such investigation or prosecution pursuant to Article 17, paragraph 2, 17, paragraph 3 of the Rome Statute. Inaction by the Philippine state having jurisdiction means that the question of unwillingness or inability does not arise and good case would be admissible before the court. Since Article 17 of the statute not only applies to determinations of the admissibility dito sa ICC of a concrete case, but also to preliminary admissibility rulings pursuant to Article 18 of the Rome Statute, as recently considered by Spiritual Chamber 2, when ceased of the first request by a state for a deferral pursuant to Article 18, paragraph 2 of the statute, the meaning of the words case is being investigated found in Article 17 of the statute must be understood and construed, taking into account the specific context in which the test is applied. So dito, tingnan natin ang kanyang decision nila. To enable it to conduct the potentially challenging assessment, the chamber requires sufficient information. In this regard, the chamber recalls that for purposes of admissibility challenges pursuant to Article 18 of the Rome Statute,
the onus is on the Philippine state to show that the investigations or prosecutions are taking place. Hindi mo lang napatunayan na nag-iimbestiga. Imbestiga na lang, wala pa yung kaso sa korte. Hindi pa napatunayan. Yan ang problema ni Marcos. Hindi niya pinatakbo ang kaso. Kaya ito, basahin natin. Determination by the chamber. Pretrial chamber. In its observation, the Philippines makes several, ito yung mga representasyon nila ni BBM. The Philippines makes several representations to the court's jurisdiction and disputes the gravity of the alleged crimes. Hindi daw grabe yun. Kunwari, ay sila, determinado na ipapanagutin si Digong Duterte. Wala. Very clear po. Very clear na, sabi ng non-criminal proceedings. Wala. Sinasite lahat ng ICC, Pretrial Chamber. Tapos dito yung the Department of Justice panel, binamaliit pa yung Department of Justice natin. The prosecution states that while the Philippines refers to the review by the Department of Justice as the most prominent in an effort to investigate killings arising from the war on drugs, the DOJ panel appears to be an ad hoc group. Ad hoc lang, hindi ito permanente. Yun ang napupuna ng ICC sa ginagawa sa ating sistema. Ang sistema natin, dito, halimbawa sa isyo, the 54 non-laban case concerned deaths occurred in this context of anti-narcotic operations in which the PNP IAS found administrative liability on the part of the law enforcement agents. The Philippines expressed that such cases signal the start. Akalain mo na may convict na sila attorney ng mga pulis, pero walang criminal case na sinampa. Na-convict na ng pulis na yun, na tinutukoy na maramang iyan, pinatay ninyo mga suspect. Hanggang tanggalan sila sa pwesto. Yan po ang katotohanan. So, sino ang i-blame natin dito? So, tapos, kwento kayo ng kwento na 30,000 namatay. 30,000, iyan po ang kapasidad ng Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo. Halimbawa dyan, naglaro si Alex Ayala, napuno yan. Ganon po karaming pinatay ni Digong Duterte. Yung umupo sa grandstand. Maniwala ba kayo dyan? Ibig sabihin, dito po, sino may kasalanan? Kung bakit nagdesisyon na makialam ang ICC. Trabaho ito ng gobyerno natin. At kung trabaho ng gobyerno, ang ating presidente ang may obligasyon na ipatupad ang ating batas. Hindi niya pinatupad ang Republic Act 9851. Yan, betrayal of public trust ang ginawa. Impeachable offense po yan. So, nagkaroon tayo ng sitwasyon na napahiya ang ating bansa. Hindi pala tayo klase na bansa ng mga taong sibilisado. Parang pinapalabas sa mundo na tayo mga unggoy. Wala tayong sistema. Hindi ginagalang ang ating korte. Lahat, hindi ginagalang. Imbis na ipaglaban ninyo ang paggalang, itong Supreme Court, hindi ba nang nag-uutos? Hanggang ngayon, walang decision ang Supreme Court sa sinampa nila ni Duterte. Kasi kung nag-decision ngayon ng Supreme Court, nalikturan niya na tuloy sana ang national government. So, complicit na dito. Whole of the government approach. Ito yung whole of the government approach. Lahat sa gobyerno ay puro ng mga tarantado. Ayan, pati ombudsman, walang ginawa. Na-obligasyon ng ombudsman na hulihin kung sino nangidlap. Paano nagidlap? Ombudsman na rin ngayon. Isa sa naging ayan, nagbalik ako, na-hack na naman tayo. Bakit ganito mga topic ko namin bumabanat sa akin?
So, iyan lamang po, hindi ko na pahabain itong usapin ito. Ganun naman po kasimple. Ang may kasalanan dito ay si BBM. Hindi niya tinupad ang trabaho niya sa ilalim ng Republic Act 9851. Bira mo, anong sasabihin ng ano? Lahat po ang mga desisyon na binasa ko po ay mababasa ng kahit sino sa buong mundo. Ang impresyon na ngayon, ang lahat nakabasa ay tayo dito mga unggoy. Mga brown brothers. Magyari, white brothers. Sabihin na, welcome monkeys from the Philippines. Taging masagot na lang natin dyan para makaganti tayo. Thank you, my white brothers. Oh. My black brothers. Ganun na lang magagawa natin. Inaalipos na tayo ng mga lahing itim at lahing puti. Di ba? Nakakahiya sa atin dyan. So, yan naman po masasabi ko. Ay, nako. Tapos, it turned out, 41 lang ang 41 lang ang sinampahan ng kaso ng ICC. Ay, tama ka. Tama ka, Robert. Ron Robert. Go. Lumalabas. Mas kukunti pag kinasuhan ng ICC kumpara sa atin. At sa atin, 60. Ay, ni-report ni Guevara, 60. Ngayon, Virgie Piquero, intindihan nyo na kung ano nangyari sa ating bansa. Veritas Spears, may isang tampalasan na nakapasok. Sino kaya yan? Sobrang napastangan. Hindi natin sila mapigilan kung ano sasabihin nila. Ron Robert Go, malaking gulo pag namatay yung matanda. Sigurado pag namatay yung matanda, malaking gulo talaga dyan. Virgie Piquero, basta president na, undergraduate, master of none. Ayan talaga, hindi nakatapos ng pag-aral. Crazy Brook, mine. Tapos si Rene Diquina, kahit ano pa gawin mo, wala ka rin magagawa. Ayun ang katotohanan. Virgie Piquero, human rights para lang sa mga NPA at adictos. Britney Spears, tarantadong presidente si BBM. Sana kung gumalaw siya, wala na sana tayong problema. Dito lang si B. Duterte nakakulong sa atin. Ito naman si Tamoy, walang pinag-aralan. Kaya sagot niya, ambot sa motor ni. Ibig sabihin, hindi mo alam ang issue. Do not speak if you do not know. Teresa, good evening, Engineer Kausing. Malawak ang kalaman sa batas. More power to you. Salamat po. Roman Bingson, naimbag nga. Rabim. Sa Tamoy, nagkalat na naman po ng twisted justice. Hindi po twisted. Pinakita ko nga sa iyo ang ruling ng batas, ng court. Kaya ikaw, Tamoy, kwento ko lang ng kwento. Wala ka namang basihan, wala kang kwenta. May nakapasok dito na troll. Tamoy ang pangalan. Ano namang buong apelido mo? Kasama ka ng mga BBM vloggers na inaaway si Christian Esguerra. Tapos, nakakahiya naman to si vlogcaster, sasabihin niya, pati siya dinamay. Bakit kaya ka dadamay? BBM vlogger ka naman. BBM vlogger kayo eh. Huwag kayo magsabi-sabi ng dilaw kayo, kakahiya. Regina Bilino, good evening po, Dr. Toto. Aguilar Jr., good day, Boss Toto. Virgie Piquero, pag may trolls, may addict nakapasok. Sabi ni Bruchik to, Dr. Calvo, okay lang. Anong tawag mo sa taong nakikinig sa Calvo? Hoy Calvo, anong shampoo mo? Bakit ka? Mga tanong ng mga taong walang alam. Romel Bingson, Rabi, mga kabsat ko. Hindi ko nabasahin yung brusko na rin. Si Baby Maso, mayong gabi, doktor. Tapos may tinatawag tumatawag sa akin ditong kalbo eh. Mary Jane Andrade, Conbanwa, idol. Okay. So wala na tayong magagawa dyan. Hindi natin mapabago ang utak ng mga yan. Kagaya lang kay BBM. Okay.
Ina na ang at least, alam niyo na kung anong totoong nangyari. Isisingilin na lang siya sa kabilang buhay ni Duterte. Kaya nga sabi, kung mamatay si Duterte na gano'n, delikado. Pag namatay yan bago mag-eleksyon, nako, nobody can beat the Dutertes anymore pag gano'n nangyari. Maraming magandang gabi po sa inyong lahat. Si Bergie Piquero, it's time to end Marcos Araneta. Tanggalin na talaga Marcos Araneta. Walang kwenta yan. Puro sabi nga ng kaibigan ko na abogado, he is here to take revenge. Kasi sobrang hiya ang nadarnasan ng buong angkan ng Marcos nung sila'y sinipa noong 1986. Mimi Authority, good evening. O sige, magandang gabi po.